Kaya po kami nakabihis ng ganito, and the pastors and some of the staff, because we are celebrating Kalayaan Weekend, I'd like to call on some of the pastors dito so we can pray for our nation, the Philippines. Tayo po'y manalangin. Sa pagkakataon ito, atin pong ipapanalangin ang ating bansa, ang namumuno sa ating bansa, ang mga leader ng ating bansa. Sige po, tayo po'y manalangin. Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito ay lumalapit po kami sa iyo. Aming itinataas ang mga leader ng aming bansa. Simula po sa aming Pangulo, pangalawang Pangulo, mga senador ng mataas na kapulungan, mga kongresista ng mababang kapulungan, mga governors, vice governors, mga mayors, vice mayors, lahat ng kanilang mga kasama, sangguniang bayan, at sa pinakababang unit ng paglilingkod bayan ng mga barangay captains, mga kasama niya. Panginoon, ang amin pong dalangin, inyo po silang bigyan ng isang pusong may pagpapakumbaba. Isang pusong tapat maglingkod sa kanilang mga constituent, Panginoon. Maliban, Panginoon, na baguhin mo ang kanilang mga puso, maranasan namin, Panginoon, ang isang bansang malaya, mapayapa at masagana. Sa inyo po namin ay pinagtatagubilin ng Panginoon ang mga bagay na ito. Bigyan niyo po sila ng mga karunungan nagmumula po sa iyo, Panginoon, na sila ay maglilingkod ng tapat, hindi namimili ng kanilang paglilingkuran, may pagkapantay-pantay ang pagtingin sa kapwa. Higit sa lahat, Panginoon, may takot sa Diyos. Panginoon, ang dalangin namin na kanilang itataas ang katotohanan kung ano ang tama. Panginoon, sa pagkakataong ito, sama-sama namin inilalapit sa iyo, Panginoon, ang kanilang pamilya, ang kanilang mga mahal sa buhay. Bigyan mo sila ng pagkakataong makakilala, Panginoon, kay Jesus. Sa ganoon, Panginoon, maranasan nila ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kasaganaan na nais nilang makamit, Panginoon. Kahabagan mo, Panginoon, ang aming bansa. Alisin mo, Panginoon, ang mga hadlang, ang mga gawa ng kaaway. Inyo, Panginoon, itatag ang katotohanan, hindi ang baluktot na katwiran. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon kaming sama-samang lumapit sa iyo, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Peace and order. Nakikita namin, Panginoon, may pagkawatak-watak, may pagkakaisa-isa, hindi pagkakaisa-isa. And Lord, amin pong dinadalangin, Panginoon, na ikaw pong manguna sa buhay ng mga leader ng aming bansa, sa decision-making nila, Panginoon. Lord, we pray for even sa Middle East, Panginoon, mga banta ng giyera. At Lord, dalangin namin na kayo po ang manguna sa lahat ng mga ito. Even, Father God, sa gutom na nararanasan ng mga tao, paghihirap, kawalan ng trabaho, kakulangan ng provision sa pangunahing pangangailangan. Lahat ng ito, Panginoon, ay nagkukos ng chaos sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Even, Father God, sa mga kapatid namin sa Sarangani, sa General Santos, Panginoon, ang iba ay nawawala ng peace and order. Marami, Panginoon, ang pumapasok sa mga gusali na sira upang kumuha ng mga bagay na hindi kanila. Lord, we pray, Father God, na bigyan niyo po ng kapayapaan
ang puso ng bawat isa sa amin, Panginoon. Na Ikaw ang maghari sa buhay ng bawat isa sa amin. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, Panginoon, ay kayang-kaya mong ibigay sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sa buhay ng mamamayang Pilipino at sa buhay ng mga tao dito sa buong mundo, Panginoon. Lord, in-entrust namin sa iyo ang lahat dahil Ikaw ang Prince of Peace, Panginoon. Ang kayang magbigay ng kapayapaang ito at ng order sa aming bansa at sa aming mundo. Panginoon, tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Father God in heaven, we ask for righteousness and peace. We ask for righteousness and justice. Patuloy mo, Panginoon, ipakita ang inyong kapangyarihan sa amin, Panginoon. O Lord, nagpapasalamat kami sa biyayang pinagkaloob mo na kami malaya ngayon. Panginoon, patuloy mo kaming busugin ng inyong mga pagpapala. Busugin ng mga pagpapalang malaya kaming ihayag ang inyong salita. Salamat sa bansang Pilipinas, Panginoon. Patuloy mo pong abutin maging ang aming mga pinuno, O Lord. Busugin mo sila ng karunungang patungkol sa katotohanan. Hindi ho karunungang papaano maglikom ng mga salapi. Inyo pong ipagkaloob, Panginoon, ang karunungang nagmumula sa inyo. Ang katotohanan ang siyang maihayag. Ang katotohanan ang siyang magpalakad ng aming bansang gobyerno, ang aming gobyerno, Panginoon. O Lord, we praise you, we worship you. Patawarin mo pong uli ang aming bansang Pilipinas kung ang bansang ito ay nagkukulang sa katotohanan at sa hustisya. And nawa, Panginoon, patuloy pong maghari ang hustisya sa aming bansa sa pamamagitan ng tulong mo. Your divine intervention is a must in this country, Lord. Salamat, Panginoon, dahil nandyan ka, buo ang aming pagtitiwala sa inyo, na kahit sa amin ay nabibitin kami sa katotohanan. Pero Lord, alam namin na patuloy mo kaming huhubugin. Gamitin mo kami upang iparating ang mensahe mo, Panginoon, sa aming mga pinuno. Lord, thank you so much. Patuloy mo kaming gabayan, patuloy mong pagpalain, at bilang isang kongregasyon, lahat po kami ay nananawagan at humihingi sa inyo ng katotohanan at ng hustisya. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay, so why don't we have a minute mingle? Everybody stand and let's go around. Give high fives to everyone and try to introduce yourself sa mga kasama natin. 1 minute. Go back to their seats. All right. Praise God. Salamat sa inyo na nandito lahat ngayon. And it's my honor to introduce our speaker for today. Siya po, kung naalala niyo yung first time ko dito, anong introduce sa akin si Pastor Fritz. At sabi niya, ako po ay kaibigan niya, which is totoo. Pero hindi talaga, ang kaibigan ko talaga yung tatay niya.
Yan, yun kasi yun ang ka-age group ko eh, si Pastor Raul. And Pastor Raul, ilan years ba yung gap natin? Mga 20, 30? Hindi, joke. But nung ako po ay lumalaki, nung ako po ay lumalaki, meron maraming kilala pastor. Most of them are very serious. Most of them talagang, minsan nga hindi approachable. Pero Pastor Raul is one of the first pastors na nakilala ko na nakangiti, masaya, at maporma. Yung groovy. Kala ko yung mga pastor baduy. Hindi pala. And he was one of the pastors that I knew na parang, uy, okay to, cool na cool to si Pastor Raul. And at that time, I was with the youth department ng convention ng Luzon Convention. And he was either part of it or the chairman. Nakalimutan ko ano. So I had a wonderful privilege of working with Pastor Raul. But also, I've heard him preach so many times. But more than that, I've heard him sing so many times. In fact, totoo lang, yan lang po ang lamang ni Pastor Raul sa akin. Kagalingan kumanta at magitara. No, we are so honored. And I believe he's a PBTS graduate. Tama po ba? And he's a pastor. He was a pastor of a church in Baguio. He actually started it. And then when he went to the U.S., he also started a church in the U.S. So anong tawag sa kanya? Starter. Church planter. It's a wonderful honor for me to introduce to us Pastor Raul Crisologo. Kapalakpakan po natin siya. Morning, everybody. And for those who know me, I thank the church for your support to my daughter-in-law and your pastor, Fritz. I'm so blessed to see how beautiful the children of God is, right? Amen? Ganun po ang pagkakilala ko sa inyo at tunay nga na ang Diyos ay buhay sa inyong lahat. Ngayon po I would like to give a short testimony sa mga hindi nakakilala sa akin. And then I will define terms. Kung ang ibig sabihin ay bago nagsasalita, para ka nang nagtitinda rin, no? I-define mo yun mga dapat mong sasabihin. And then we will go to the message. Kung ano po ang sasabihin ng Panginoon sa atin po lahat. So first of all, I hate my family name. Kasi ang family name ko po ay Crisologo. Yung panahon ho namin, ay yung Crisologo po ay ang tawag nila sa kanila ay guns, goons, saka gold. So yan po ang amin identity. At hindi ko po pwedeng may taas yon dahil ako po ay anak na ng Panginoon. So ang ginawa ko po ay, sabi ko, napakahirap naman pala pagka ikaw ay anak na ng Panginoon, pagkatapos ang apelyido mo, yung pangalan mo, especially yung pangalan ko, Raul. Sa ating bansa, si Raulo yan, di ba? Ganon. Si Raulo, si Raul. So, ngayon po na nakakilala ko sa Panginoon, I accept my name. Kasi maski na sira ulo ka, basta sira ulo ka sa Panginoon. Amen o ba yun? Yes. Amen. Yung Crisologo kasi, Christ Word. Chris logo sa Greek, di ba? Alam niyo yun. So, napakaganda po ngayon yung akin pangalan. And ako po ay nagpapasalamat dahil yung anak ko po na lalaki, isang lalaki lang, ay naging pastor din ninyo.
Okay, another one is highlights ko po sa inyo kasi ako po ay church planter sa States. Matatapos na po itong June na ito. So, it's a privilege na napunta po ako dito sa Philippines. At kasama ko po yun na akin na minamahal sa buhay. One and only. Yan. So, salamat po. And ang gusto ko pong highlight sa inyo ay yung akin church planting. Ang una ko pong na-baptize ay isang pamilya, taga Hawaii. Ito po ang maganda na pwede kong sabihin sa inyo. Yung pangalan po ng asawa ay Jinky. May dalawa siyang anak, lalaki, Nathan. And then the other one is, Bella. Pero yung tatay ho nila, ang pangalan, Yahweh. So, it's a privilege. Yung akin church planting po, ay bihirang magkaroon ka ng pangalan Yahweh, ibabaptize mo. Hindi bali kung sabihin natin, dito sa Pilipinas, Jesus Christ, walang problema, di ba? Kasi meron pa yung mga pangalan, Jesus. No? Jesus. Pero, yun po ang binigay ng pribilehyo ng Panginoon sa akin. I baptize a name, Yahweh. At in the old times, Yahweh is, they could hardly pronounce, they could hardly say Yahweh. They either say Elohim o El Shaddai, mga ganon ang pangalan ng Diyos. Pero Yahweh is very important to the Israelites. So, I thank the Lord for that testimony that He has given me. And now, I'm going to call my wife to pray. Ganito po kasi ang church planting. Ang babae daw, hindi na pwedeng magpastor. So ang ginagawa ho namin, bago kami nagbibigay ng salita ng Panginoon, ay tinatawag ho namin yung one and only. Pwede ho tayo manalangin? Okay. Thank you po. Mic test. Bago po tayo manalangin, just like my husband said, I just want to express our heartfelt gratitude for taking care of Fritz, Chris, and Elisha. The leaders of this church are so generous and so caring. Beach is one of the mainstay, kumbaga sa US, Girl Friday. She knows exactly what to do. And during Chris passing away, wala na pong alam si Fritz, tuliro na siya. And Beach was able to fix everything, arrange the house, the funeral parlor, and all the... Anyway, yun po. So thank you. Thank you from the bottom of our heart. Thank you. Tayo po ay manalangin. Lord, we do not know what the tomorrow will bring, but we know you will already be there when it arrives. There are moments ahead we cannot see yet, conversations we are not prepared for, or turns in the road, and my mind keeps trying to figure out before I reach them. Sometimes that uncertainty makes my heart restless. Our thoughts run ahead of us, imagining problems before they exist, and carrying worries that belong to a day that has not even come yet. But you, Father, gently remind us that we never meant to walk into the tomorrow alone. You are already standing in every moment that awaits ahead of us, already holding the strength we need, already steadying where our steps may feel unsure. So when our mind tries to race forward and still the peace of today, draw us back to trust. Teach us that our security is not knowing every detail, but in believing who guides our life.
We may not know what tomorrow holds, but we know the one who holds tomorrow. Dear Holy Spirit, we pray for your presence in this place. Inhabit the praises of your people and the exhortation of your word. Be with Raul as he gives your message, and bless the hearers. Bless our minds, bless our hearts, that we may receive your word with gladness. And Father, all glory belongs to you. Thank you for loving us in spite of who we are. We pray all this in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so you could see the message in front of you. What does it mean to be born of the Spirit? Now, the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Yet, many people know little about Him. They only know that He is a force sometimes. Siya po ay kalakasan. Siya po ay nagbibigay ng kapangyarihan. So, that is inaccurate. Actually, the Holy Spirit is not a force. It is equal to the Trinity. So, it is not a force, it is a person. Kaya, importante na malaman natin lahat ito. So, His priority is to lift up the name of Jesus. Ang priority po ng banal na Espiritu ay si Jesus. He is the helper who lives within every Christian, providing strength and intercessory prayer, as well as pointing us to the truth. Yun po ang personality ng banal na Espiritu. So, pagdating po sa John 15:26, ang sinasabi, when the advocate comes, whom I will send you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, He will testify about me. So, ang ibig sabihin ng advocate, yun ay banal na Espiritu. So, He's going to testify about the Lord Jesus Christ. And then, He will provide strength for Christian living. Ang ibig sabihin, ang pamumuhay natin dito bilang Kristiyano, hindi sa atin sarili nabubuhay. Nabubuhay tayo ayon sa Espiritu ng Panginoon, the Holy Spirit. Yun pong importante sa Christian living. So Ephesians 3:16 says, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesus ay nasa iyo. Kaya yung kagustuhan ng Panginoon nang siyang lumalabas dapat sa atin. And ang strength na yon, ang power na yon ay galing sa banal na Espiritu. 2 Timothy 1:7 says, for the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and self-discipline. So, sa ating pamumuhay bilang anak ng Panginoon, andito yung mahalagang bagay. Alam naman natin ang timid, no? Di tayo dapat na, sa Tagalog ng timid is that, ano po? Nahihiya. Oh, okay. Hindi dapat tayo nahihiya. Kung anak ka ng Panginoon, dapat na nailalabas mo yon, nakikita sa iyo. Alam mo yung nangyayari sa atin, kuminsan, para tayong Superman. Di ba si Superman? Si Superman ay meron siyang costume. Lalabas lang si Superman pag meron nangangailangan ng tulong. Tama? So, kuminsan ang Kristiyano ganun eh. Kung nasa ibang, for example, punta ka sa gobyerno, pinapakita mo lang konti, Kristiyano ka, pero hindi mo, you're not taking off your costume.
Nagpapanggap ka. Pag nasa church ka, nakaalis lahat yung costume. Kristiyano ka, I am Superman. Di ba ganon? Hindi dapat ganon ang Kristiyano. Di ba? Amen? Hindi ganon. Hindi tayo Superman. Na pag may nangangailangan, tutulong ka lang. Tapos, kung wala na, kung nasa barkada ka, for example, nasa mga barkada mo, hindi Kristiyano, uy, konti lang pinapakita mo. Kung minsan, napapanggap ka pang Kristiyano eh. Hindi ka naman pala Kristiyano. So, ganun yun, di ba? Tayo mga anak ng Panginoon, hindi tayo ganun. Tayo ng mga anak ng Panginoon, nakalabas talaga yung tunay natin pagka-Kristiyano. Kung talagang tunay kang Kristiyano, makikita yan. Hindi tayo Superman na pag may nangangailangan lang, o yan, tutulong ka. Pag wala na, then bahala na lang. Wala na yung costume. Amen? So, we are not timid. But God gives us power, discipline. So, the point is, dito, sa John 16, 12, 13, the Holy Spirit always point you to the truth, ang katotohanan. Okay? Katotohanan sa Panginoon. John 16, 12, 13 says, I have much more to say to you, more than you can know. Bear, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears and will tell you what is yet to come. So, ang banal na Espiritu po ay mahalaga sa atin. Dahil nga po, kung tayo ay anak na ng Panginoon, ay makikita sa atin yung salita ng Bible, okay? Yun na importante, dito natin makikita. What does it mean to be born again? Ngayon, I would like to put another emphasis on the heart. Kasi nakita natin ang Diyos, Banal na Espiritu, at nakita natin si Jesus Christ. So, Trinity yon. Titingnan naman natin ngayon yung tao. Ang tao ay, the heart is the most important in a person. The heart is the control center for all of life. Ang puso po natin, ang siyang nagkukontrol sa lahat ng bagay. It is used as a metaphor in Scripture for that which drives all that we do. It reveals what we trust the most, what we love, hope in, and treasure. And what captures our imagination. Yung puso po, yun po ang importante. What we cherish in our hearts controls our lives. Di ba? Amen? Kung ano ang nasa puso natin, yun nagkukontrol sa atin buhay. Sabi po ng banal na kasulatan, sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Lahat ng bagay ay nanggagaling sa puso ng tao. We live out of the overflow of our hearts. The Christian life then should be lived out of the overflow of Christ's adoring heart. Kaya pagkat tayo ay Kristiyano, kailangan ang buhay natin lagi kung ano ayon gusto ni Kristo. Kailangan mapag-aralan natin kung ano ang sinasabi ni Kristo. Yun. Hindi yun ating dunong, hindi yun ating gusto, kundi yun gusto ng Panginoon sa buhay natin. So the heart affects how we walk and talk. Jesus said, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung ano yun nasa puso, yun din ang pananalita. Yun din ang buhay. So, kung ang laman ng puso mo ay si Kristo, dapat, mangyayari? Mabuhay ka sa lakad ng Panginoon. Mabuhay ka sa kagustuhan ng Panginoon. Meron ka din kagustuhan, of course. Hindi naman niya sinasabing wala kang kagustuhan. Pero ang pinakamahalaga,
kung ikaw ay anak ng Panginoon, lalakad ka sa kagustuhan ng Diyos, Panginoon. Okay, so the good news of the gospel is that by God's grace, we have received a new heart. Yun ang maganda. Dahil sa gospel, meron kang bagong puso. Yung puso mong dati, ano yon? Masama, di ba? Okay? Puso mong dati, masama. Ang sabi ng banal na kasulatan, sabi ng Panginoon, pag wala ka sa Panginoon, anong mangyayari? Hindi ka anak ng Diyos. You're not a child of God. So anong mangyayari? There are only two places to go. Amen? Either you go to heaven, if you're a child of God, and if you're not, kung hindi, saan tayo pupunta? Pupunta tayo kay Taning. Taning, impyerno. Forever. So that is what I want to say about the text that I'm going to give to you right now. So yun po ang introduction natin. At paano ngayon tayo born of the Spirit? Paano ngayon yun? No? Maraming turo kasi kung paano, I'm born of the Spirit, born again na ako, born of the Spirit. Pero kung minsan ay hindi totoo yung pagkaalam natin sa ating buhay. So I want to make it clear to you, ito ang sinasabi sa ating text. First of all, ang born of the Spirit, to be a Christian, you must be born twice. 2 beses na ipapanganak ka. Kaya nga sabi ni Nicodemo, bakit babalik pa ba ako sa sirapupunan ng akin nanay? Hindi pwede, di ba? That's not right. Yun ang atin. The Holy Spirit, born of the Spirit, is you must be born twice. The first time, we were born physically. But the second time, we must be born spiritually. We cannot do it ourselves. Hindi pwede na pagka born again ka, na ikaw ang gumawa. Hindi nanggagaling sa akin pwersa. Hindi nanggagaling sa akin karunungan. Ito ay ginagawa ng Panginoon. Christ as Savior, the Holy Spirit works in us. Kung tinanggap mo ang Panginoon Jesus bilang Panginoon mo tagapagligtas, nandiyan yung banal na Espiritu. The Holy Spirit has worked miracles in every lives. Kaya nandito tayo lahat. Kasi ang Panginoon Jesus ang siyang gumalaw sa ating puso. Kaya nga tayo ay masayang sumamba sa Kanya. Hindi ito programa, di ba? Ang importante sa atin pananambahan ay yung banal na Espiritu sa ating puso. Kaya may kumakanta dito. Kaya kayo ay pumupuri sa Panginoon. Bakit? Kasi yung banal na Espiritu nagsasabi sa inyo, yan ang inyong Panginoon. Paano mo masasabi na ang banal na Espiritu ay nasa iyo? Sa pagtanggap mo sa Panginoon Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Okay. So now, ito ang kailangan natin malaman. Experience. May experience ko ba ang born again? Yun po ang pinaka-importante na tanong natin. Did you experience born again? Okay. So, first of all, birthdays reminds us that life has a starting point, di ba? Okay? Pag nag-birthday ka, buhay ka na, di ba? Alam mo buhay ka. It has a starting point. You may not remember, sometimes nakakalimutan ko yung birthday ko eh. So, kung minsan, grabe na, tumatanda na ito, pastor natin, nakakalimutan na. So, kung minsan nga kailangan may notes ka. Well, titingnan mo. But anyway, totoo yun. The day you were born, but you know it happened. Di ba? Maski nakakalimutan mo, alam mo na pinanganak ka, buhay ka ngayon. The same way, Jesus said, we all need
to have a second birthday. Kailangan meron. It is called, sa ating text, ay born of the Spirit. Sabi sa text natin pinanak ka sa Espiritu or born again. Kaya maraming mga churches kuminsan, hindi nila prinipreach yan. Kasi nga, parang understood. Naintindihan na namin agad. Pero sa katotohanan, baka hindi nila naintindihan. That's why we as church planters, we always go to that point. Kailangan, pinanganak ka na muli. Yun ang importante. According to Jesus, everyone needs 2 birthdays. The second, just as important as the first. The first is for time. Kung ipinanak ka ngayon, ang buhay mo is maaaring mabuhay ka hanggang 60 years old, mamatay ka na. Tama? You enjoy the world. Yun ang sinasabi natin. Kasi buhay ka. You enjoy everything that you see. Pero pag namatay ka na, that is the end. Now, sa second birthday, it's most people know little about it. Yung second birthday, yung born again, kukunti lang mga taong nakakalam nun. The new birth is nothing less than a miracle. Yan po ang kailangan malaman natin. Ang new birth, miracle po yan. Kasi napakahirap baguhin ang buhay ng isang tao. Amen? Maski anong mangyayari, walang pwedeng magbabago sa iyo at sa akin, kundi ang Panginoon lang. So it's a miracle. Pag kayo ay born again, nakita na niyo yung mirakulo. In fact, sa akin, when I was born again, I do not know that I was born again. Ang nangyari lang sa akin ay, nandun ako sa kwarto ko, gusto ko nang mamatay. Meron na akong asawa, meron akong 4 na anak, may trabaho naman ako, okay naman ako. Pero what's happening to me is that, parang ang mundo, napakahirap pala mabuhay. Mas mabuti pang mamatay. Yun ang nasa isip ko. And then after that, inisip ko, kasi I was a Catholic before. Pag namatay naman ako, impyerno puntahan ko. So inisip ko, impyerno po, punta ako sa impyerno. Hindi pwede. No? Ang sarap-sarap ng buhay ko dito. And then after that, you go to hell when you die. No. There's another way. Then nakita ko, nagkursilyo kasi ako, dami-daming sinabi ng misis ko na kailangan magbago ka. Pinasok na ako sa iba-ibang relihiyon. Kung ano na yung mga relihiyon na pwedeng magbago itong tao na to. Yung pala, ang pwede lang magbago, yung nandun ako, sinabi ko sa Panginoon, Lord, sa iyo na itong buhay ko. Wala na akong magagawa dito. Pinagkakalob ko na lang ang buhay ko sa iyo. Bahala ka na lang. Hindi ko alam yon na born again pala yun. So what happened to me? I went to the seminary. I went to the seminary without, ang religion ko, siyempre Catholic. Nung nandun ako sa seminary, ang dami-daming mga nandoon, nag-aaral, then tinatawanan nila ako. Kasi pag nag-pray ako, meron pang Hail Mary, meron pang cross na gano'n. So, sabi ko, bakit tumatawa itong mga na to? I do not know my religion, but I know deep in my heart, I have surrendered my life to the Lord. I have given Him everything. Sabi ko, bahala ka na, Panginoon, kung ano ang gusto mong mangyari. That's where I started to become a pastor. Kung ano nang gusto mo, sige, gagawin ko. Then I started to learn. I started to come at church and saw what God wants me to do. Okay, so ngayon po, the new birth must happen to you from the force outside of yourself. Ang new birth, hindi pwedeng nanggagaling sa loob, nanggagaling sa labas. God must do it. Ang Diyos mismo ang siyang gagawa sa buhay mo. Hindi pwedeng ikaw. There is no such thing as do-it-yourself salvation.
do it myself salvation. Ako ay naligtas kasi ako ay nananalangin araw-araw. Ako ay ligtas kasi nasa simbahan ako. Ako ay ligtas kasi mas marunong ako sa mga iba. Ako ay ligtas kasi maski na anong sabihin mong ikaw ay ligtas, basta wala yung Panginoon Jesus doon, hindi ka ligtas. Amen o ba? Amen? Bakit kayo nandito lahat? Because yun inyong pagmamahal sa Panginoon, tunay yun na kayo ay ligtas ng Diyos sa inyong puso. Amen? Yun po ang kaligayahan natin nandito. Kaya po tayo ay magkakasama-sama sa pananambahan. So, yung effect po, sabi ni Nicodemus, well, the wind, ay sabi ni Jesus, the wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So, is everyone who is born of the Spirit. Ganito pala yon. Ang ibig sabihin ni Jesus Christ doon, the new birth is unseeable. Ewan ko kung nakalagay doon sa inyong notes. Hindi mo nakikita yung born again. Sabi ni Jesus, like the wind, the new birth is unseeable. You cannot see the wind, you can see what it does. Di ba? Hindi mo nakikita yung wind, pero pag gumalaw, doon mo lang malalaman na meron wind. Ganon po ang Holy Spirit. Okay, the trees bend, the leaves sway, the branches break. Pero, yun banal na Espiritu, hindi mo nakikita. Hanggang nakikita mo yun, resulta. You cannot see Him enter the heart of a person. Di mo makikita kung pumasok yung banal na Espiritu sa puso mo. Hindi. Makikita mo lang yun kung tinanggap mo ang Panginoon Hesus bilang Panginoon mo tagapagligtas. Kung tunay yun. Kasi hindi na mapapasok yung banal na Espiritu sa iyo pag hindi tunay yun puso. Amen o ba? Amen. Ako hindi ko makikita yun. Maski sabi, totoo yun. Ikaw lang at saka ang Panginoon ang nakakalam nun. At mabubuhay ka ayon sa kanya ng kagustuhan. Okay. So, ang ibig sabihin, it is unseeable. Hindi nakikita. You cannot see Him enter the heart, but you see the results. Example, yung guilt, napapalitan ng joy. Meron guilt, pero hindi na yun. Yung tuwa mo, ako po ay maraming natatakot mamatay. Di ba? Even though Kristiyano ka, meron yung takot. Pero, pagka nasa Panginoon Jesus ka, it is time, parang natutuwa ka pa nga eh. It's time for me to go home. Pag ako, hindi na ako natatakot gaya noon. Ano kaya mangyayari sa akin, pamilya? Ano kaya mangyayari sa ganito? Ano kaya mangyayari doon? May kalungkutan kasi ikaw wala na, patay ka na. Pero yun ang kaligayahan mo dahil nasa Panginoon ka. Amen? Amen o ba? Nasa Panginoon tayo nun. Totoong as believers, merong kalungkutan because we are human. Pero yung ating pananampalataya, nasaan ngayon si ganyan? For example, where is my daughter-in-law ngayon, namatay na siya. I'm more happy because I know that he's with the Lord. Amen? Yeah. Even though may kalungkutan, ay Lord, salamat po at nakasama niyo yung akin asawa, anak. Sa totoo lang po, sa pamilya namin, marami pa sa amin ang hindi nakakilala sa Panginoon. Even though you're a pastor, even though you're a server, you're a Christian, there's a lot. Yun po ang ating panalangin, amen ba? Makikilala sila sa Panginoon. Para ma-enjoy naman nila yun na enjoy natin. In fact, kung makikilala mo ang Panginoon sa buhay mo,
you have everything. Amen. You have everything. You not worry about, say, well, Lord, kung wala akong pagkain ngayon, anyway, baka bukas meron. Di ba? Oh, and then, kung wala, for example, wala akong bahay ngayon, baka bigyan mo po ako ng bahay, yun, nakikita mo naman yung puso ko. Di ba ganon? Then suddenly, you will have your own house. So, kumapit lang po tayo sa Panginoon. So, it's unseeable, but you can see the effect. Okay. The next one, the new birth is unpredictable. Ayan, unpredictable. Hindi mo nalalaman. For example, yun atin may bagyo ba ngayon? Ano? Yung meteorologist, sinasabi yun may bagyo. Pero kung minsan sasabihin nila may bagyo, wala naman. O, di ba? So, you have ever been in that storm, makikita mo kung minsan meron, kung minsan wala. Ganon din ang Espiritu ng Panginoon. Holy Spirit, unpredictable. Hindi siya talagang our methods. Ang ginagawa natin, He moves where He wills. He touches persons He wants to touch. He goes into our lives, causes things to happen to us, but what makes us stop? Ang ibig sabihin ay, ang banal na Espiritu ang siyang nagdidirect kung ano ang dapat natin gawin. Lalong-lalo na pag ikaw ay anak ng Panginoon. Yung kanyang methods, walang sinasabing, ganito ang dapat na magawin. Hindi. Kung minsan pa nga paano magiging born again yung mga nasa kulungan. No? Mga evil people. Unpredictable. No? Kung paano mo sasabihin, for example, sa iyo lang, sa akin. Paano ako nabago? Ang hirap ko na mabaguhin sarili ko Di ba? Isipin ninyo, sino nagbago sa inyo? Ang Panginoon lang, ang tunay yun. Di ba? Sasabihin mo, ang Panginoon lang nagbago sa akin. Wala naman nagbago ng iba Okay. Then the other one, the new birth is unstoppable. Unseeable, then unstoppable. Ang ibig sabihin, trying holding up your hand and telling, huwag kang maghangin. parang magic, ano? Hindi mo pwedeng kontrolin yung hangin Di ba? It's unstoppable. It won't listen, hindi makikinig sa'yo. In the same way, no one can stop the Holy Spirit. Walang pwedeng, Banal Espiritu, wag mo nang gawin to. Walang pwedeng maggumawa nun. He's the one who's going to do what He ever wants. A person may say, they want nothing to do with God. Napakarami po sa Amerika nagsasabi sa akin, kasi church planter ka, isi-share mo yung word, we don't want anything about God. Doon po sa Washington, sa amin, kaya po kami nag-church, siguro kaya ako pinunta doon na church planter sa Thank You Lord, kasi napakarami doon ng hindi godless. Naniniwala silang may Diyos, pero wala siyang pakialam. Meron kayong mga nakikilalang taong ganon, we believe in God, pero wala kaming pakialam. Okay? Yun po ay, imbis na magagalit ka, maganda pong i-share yung mensahe ng gospel doon sa kanila. Amen? Kaya nga po, kung kayo sa inyong pamilya, meron kayong mga relatives, wala kaming pakialam. Ganito ng religion namin. Mas maganda po i-share nyo sa kanila yung gospel. Amen o ba? Amen. Mas maganda pa sabihin mo sa kanila yun Huwag mo nang talikuran yung mga yun. Kasi yun ang mga naghahanap. Yun ang mga naghahanap ng tunay na buhay na walang hanggan. And the last one, the new birth is undeniable. Yan. Laws can guide people. Di ba ang batas? They can guide you. Schools can teach knowledge. And the families can set rules. But none of this can change your heart. Nakita po niyo yon? Marami kang pinapag-aralan, ang dami-dami, mga anak natin, pinapag-aralan natin sa kolehiyo. Anong klaseng paralan ang gusto nyo?
pero hindi nagbabago yung kanyang puso. Walang magbabago. Maski na trabaho, napakaganda trabaho ko, napakayaman ko. Si Solomon nga pinakamayaman na. Anong sabi niya? Life is in vain. Walang kwenta ang buhay. Sabi niya, mayaman na yun. Di ba si King Solomon sa Bible? Ang sabi niya, walang kwenta yung buhay. Isipin lang ninyo. Sasabihin mo sa sarili mo, o nga no, bakit nasa kanya na lahat yung kayamanan? Sasabihin niya walang kwenta yung buhay kung wala ang Panginoon sa iyo. Wala. Okay, now let's go to explain and I will close in this one. Ang sabi ng banal na kasulatan, you must be born of the Spirit, you must be born of water. Tubig. Di ba? Yung water at saka spirit, pareho lang sa Greek word, pneuma. Parehong-pareho sila. Paano natin nalalaman? Sabi niya, you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Kung ang, sabi ng Romans 8:9, kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa puso mo, then you are born of the Spirit. There is, sabi niya, the Bible says, if you don't have the Spirit, you are not His. Amen ba yun? Nakita mo yun sa Bible? Kung wala yung Espiritu sa iyo, hindi ka niya anak. Okay. So, now, ano naman yung water? You're born of water, dun po sa Psalms 119 verse 9. Tingnan lang po ninyo yun. Psalms 119 verse 9. Magtatapos na po tayo dito, 2 verse na lang. Sabi po verse 119 verse 9, ang sabi niya ay, how can a young man cleanse his way? Paano niya mahugasan yung kanya? How can he cleanse himself? By taking heed according to your word. Sa salita po ng Panginoon, doon mo mahugasan yung sarili. Di ba? So, importante po yung Bible. So, ang sabi niya, yung born of water ay kailangan yung Biblia, yung salita ng Diyos, at saka yung Espiritu ng Diyos ay magsama. So, yung ibig sabihin po nyon ay, sa Ephesians 5:25 and 26, can you show that? I just want them to see that before we close. Pwede ba yun? Ephesians 5:26. Meron ko yung Bible o dyan. Sino may Bible dyan? Pakibasa lang po yon. Ephesians 5:25, 26. Importante po yon. Wala po. Come on. Just kung sino nakakita. Nakita mo? 5 Vision, sige. Okay. Sige, Pastor na. Sige pa. 20, yeah. Love your wife as Christ loved the church and gave himself up for her. Okay, 26 po. That he might sanctify her and be cleansed her by the washing of water. Okay. With the word. Tama? With the word. Tama? So, ang ibig sabihin mo, Ephesians 5:20, kaya po tayo nandito, kaya church to, ito church to po, ang ibig sabihin, kaya nahuhugasan yung atin mga kasalanan. Kaya tayo po ay nasa Panginoon ngayon. Dahil sa kanyang salita. So, yun born again by the Spirit at yung salita niya ay dapat magsama. Yun ang sinasabi niya ni Jesus Christ. Do not be, wag kang magtaka, sabi niya. You must be born of the Spirit and man. Okay, in water. Yung water po doon, hindi po yun sinasabi ng mga ibang tao o mga ibang preacher, pagka nanganak daw ang isang babae,
Yung tubig. Mauna yung tubig bago yung bata, di ba? Totoo po yun physically. Pero spiritually, hindi po. Yung water, ayon, banal na kasulatan. Kaya po, pag kayo po'y sumasamba sa Panginoon, ito po ay asahan ninyo. Yung banal na kasulatan, importante sa inyo. Hindi ko naman sinasabi na, pag tunay tayong tumanggap sa Panginoon Yesus bilang Lord and Savior, ito po ang katibayan, isang katibayan na kayo ay nagpapatuloy na lumalago sa Panginoon. Kaya nga, meron ko yung mga Bible studies pagkatapos ng ating pananaman, hindi ba? Kasi gusto nyong malaman kung totoo yung sinasabi ko dito. Totoo po yun. Hindi, totoo po yun. Kasi nga, ako po, talagang kinakabahan po ako pag nagsiniset ko yung salita ng Panginoon. Kasi sinasabi ko sa Panginoon, Lord, wag mo kong pagsasalitain doon na walang laban. Yun akin experience. Walang kwenta po yung experience ko. Walang kwenta. Ito po ang mahalaga. Amen o ba? Okay, now, I'll give you the last one and challenge to you. Si Apostle Paul, ang pinaka-the best po na example. Si Apostle Paul po, ang kanyang buhay, pinapatay niya lahat ng mga Kristiyano. Hindi ba? Makikita nyo, pinapatay niya lahat ng mga nagsasabing Kristiyano, pinapatay. Ano nangyari sa kanya? Nabulag. Di ba? Nabulag siya. Then what happened? Nakakita siya dahil lang sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ito ang gagawin mo. Ikaw ang magiging, hindi lang sinasabing tagapagbigay o tagapagturo ng salita ng Panginoon, kung hindi, ikaw mismo ay nakakilala sa akin at isinusugo kita bilang, bilang apostol. Bilang apostol. Kaya siya po naging apostol. Lahat ng apostol naman what? Paul was an apostle, pero hindi siya Jew. Di ba? He was Greek. Kung tutusin mo, hindi siya kasama sa apostolate. Kung hindi, ay ang Panginoon mismo ang nagsabi sa kanya na ikaw ang tagapagturo ng aking salita. Ano po nangyari? Siya po ang the best na writer. Kasama ko siya na nagsulat ng Bible, salita po ng Panginoon. Okay. Yun ang kailangan makita ninyo, na pag tayo po ay nasa Panginoon Yesus, ang pananambahan ay kaligayahan. Amen? Ang pananambahan ay kapurihan sa Panginoon. Hindi po tayo ang sikat. Hindi po tayo nandito para sa ganun na ma-entertain. Hindi po ito parang club na pwedeng sabihin, andun na naman ako sa isang lugar na ito po ay pananambahan, pakikinig sa salita ng Panginoon. And I praise you for what you're doing in this church. Even your pastor, new pastor, and those who are working in this church, I thank the Lord for a lot of you. How big it became. When I was here, sabi ko nga sa Lord, magkakaroon din ng time. I'm just, just want to express my gratitude again for your support to my family, my son, and the wife, and of course, the child. But what is more important is you have heard the word. You have heard God's word. Yun lang po naman ang gusto kong may share sa inyo, ang salita ng Panginoon. Now, sa amin po as church planters, we have an invitation. Ang invitation po ng salita ng Panginoon ay, kung hindi po tama
yung pagtanggap mo sa Panginoon Jesus. Baka sinasabi mo, tinanggap mo lang siya as, teacher. Yung po kasi sa banal na kasulatan, saka po ay mahusay na tagapagturo. O tinatanggap mo siya dahil maring ibang, hindi talaga Lord ng buhay mo. You're just amazed by the preachers, the workers in this church. Nandito ka kasi napakaganda ng church na ito. Talagang tinuturong salita ng Panginoon, pero hindi mo pa siya natatanggap bilang Lord and Savior. Honestly, sa puso mo, wala ka doon sa Kanya. You will not have the privilege of accepting Him now. So every eyes closed, every person who is here, and we are, this is a time for you to come to the Lord. Kung hindi pa po totoo yun sa buhay ninyo, hindi pa niyo tinatanggap si Jesus Christ bilang Lord and Savior ninyo, then it's so hard for you. It's so hard for you to tell God that you are really genuine in His front, in His name. That you came here, really to worship Him, to adore Him, because He's the God of your life. So, if you want to accept the Lord Jesus Christ as your personal Lord and Savior, just raise your hand. Just raise your hand. Amen. Salamat po. Amen. Amen. Thank you po. Meron pa ba po dito? Yes. Thank you. I will not put you in front. Wala pong, ito po ay, ikaw lang at ang Diyos. Ikaw lang po at ang Diyos ang nakakalam. Meron pa ba sa atin? Yes. I see that hand. Salamat po. Meron pa ba? Okay. Thank you so much. God will honor yun inyong commitment. And now I will pray for the whole church. I don't know if anybody on top who wants to raise his hand for the Lord. Okay, thank you very much. Salamat po. Salamat. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we are so grateful. A time to worship you, a time to bring honor and glory to you. Lord, thank you for this church, for allowing us to grow in our relationship with you. And for those who have committed their life to you, Lord, bless them. I know you're gonna enter their hearts, and the Holy Spirit will tell them what to do, remind them of your great love. For this is what you want, Lord, for all of us to know you more and grow in the knowledge of who you are in our life. We praise you and we give you honor and glory in Jesus' name. Amen. Everybody. Amen. Tayo po tayong lahat. Tayo isang patunay. Tayong lahat na nandito dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Ating panalangin na tayo gabayan ng banal na Espiritu at tayo linisin ng Kanyang salita. Jesus, ang buhay mo'y naging daan sa kalayaang natamo. Ang buhay ko'y sa'yo, aawitin kong walang hanggang kabutihan mo. Karapat-dapat ang alam mo, karapat-dapat ka, papuri ko'y sa'yo.
iyo'y tatanghal. Itatanghal ka sa kalamitan. Ang kalwalhatian mo ay mapupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Itatanghal ka sa kalamitan. Ang kalwalhatian mo ay mapupurihan ko. Dakila ang pangalan mo. Dakila ka, Jesus. Dapat-dapat ang alam mo. Dapat-dapat ang puri ko'y sa'yo. Dapat-dapat ang alam mo. Dapat-dapat ang puri ko'y sa'yo. Unang-una po, maraming salamat kay Pastor Raul sa mensahe binigay niya galing sa Panginoon. Pangalawa, maraming salamat sa inyo na sumama sa atin ngayon. Kaya po kami nakabarongay dahil Kalayaan Weekend today. At maraming salamat sa ating worship team who prepared the set. I think the set was really fantastic. Maraming salamat. Kung kayo po ay nanalangin kanina kasama ni Pastor Raul at kung kayo po ay bago dito sa simbahan, meron po kaming guest corner dyan and we would love to connect with you. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat. Ang tunay na kalayaan ay matatagpuan lamang sa pangalan ninyo, Jesus. And for that, O Lord, we are eternally grateful. Salamat, O Diyos, sa ginagawa ng inyong banal na Espiritu. Bagamat hindi namin nakikita po namin ang epekto. At ang pagbabago ng puso, Lord, ay merong effect, Lord, sa aming lahat. And I pray, Lord, that as you dismiss us from this place of worship, and as we go into our places of service, may we always remember that your Holy Spirit is with us. In Jesus' name we pray, and all of God's people will say, Amen and Amen. Sa ating pagpuri sa ating Panginoon, tayo pong lahat ay aawit at magsasaya sa kanyang presensya. Aking kamasdan, kalawakan, hindi ko maunawaan. Bakit ako'y pinili mo tinalagaan? Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay lumibigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nanahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ang susang aking sandigan, hindi mo ko papabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo.